Mayroon bang nasa likod ni Mayor Magalong ng Baguio City sa kanyang mga sinasabi laban sa korupsyon, especially sa AKAP program, pagbibigay ng ayuda ng Kongreso, ng mga congressman? Kaya ako na itatanong ito kasi alam nyo, para po sa inyong kaalaman, si Mayor Magalong, ito po ay retired general ng Philippine National Police. Ito ay dating director ng Criminal Investigation Detective Group na ito ay dapat magiging PNP chief eh. Pero ito yung nag-imbestiga na yung magunita doon sa Masano, ano ba yun? Sa may Maguindanao. Massacre, kung saan po eh maraming sub-commando, 42 commando, Mama Sapano, ang namatay doon. At sinabi niya ng PNP chief noon, na nakabakasyon na si Purisima at si dating Pangulo, ngayon ay Pangulong Noynoy Aquino, ay mayroong pananagutan, mayroong pagkukulang, kaya namasakir po ang mga sundalo, ang mga pulis, 42 komando ng ating PNP. So ganun po siyang katapang at kaseryoso sa paglabas ng katotohanan sa kanyang paniniwala. Isinakripisyo niya yung kanyang karera, kaya nagretiro siya na hindi naging PNP chief. Tapos tumakbong mayor sa Baguio City, unang takbo na nung nakaraang mga panahon, panalo ka agad. At ngayon, nanalo pa ulit. So, kaya tinatanong ko, mayroon bang nasa likod na malaking influence ng tao, grupo, para sa mga expose at batikos nitong si Mayor Magalong sa kanyang kusada, advocacy, laban sa korupsyon, lalo na sa Kongreso at mga congressman? Matindi, di ba? Ito, pakinggan po ninyo itong report na ito. At talagang seryoso yung mama sa mga interview ng media sa kanya. Mahirap lang talaga. Kasi nakafocus lahat sa akin. Ayan o. Attention, gagawa sila ng mga intriga, gagawa lahat sila ng mga kasinungalingan. Sisiraan talaga nila ako. Pero, kailangan ba natin manahimik? Tatahimik ba tayo? Hindi tatahimik. Itong binigyang diin ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong matapos na maging kontrobersyal ang kanyang pagsisiwalat sa katiwalian sa proyekto ng gobyerno. Ayon sa alkalde, hindi siya pwedeng magpatalo sa takot dahil malaking responsibilidad ang nakaatang sa kanya bilang isang opisyal ng lungsod. Yan ang sinumpaan natin eh. Willing to die for this country. Wow. Willing to die din naman ako para lang ipaglaban yung tama. Lalo-lalo na yung pag-promote ng good governance at lalo-lalo na yung pagkikipaglaban sa laban sa korupsyon. Dagdag pa ni Magalong, simula nang inilabas niya ang kanyang saloobin hinggil sa korupsyon sa gobyerno, marami na rin ang tumatawag at nagdetect sa kanya na sumusuporta sa kanyang good governance crusade. Marami pa tayo nalalaman. Kaya sila nagpapadala kasi talagang feeling nila hopeless na rin eh. Wala silang mapagkatiwalaan na makikipaglaban dito, pinapadala nila sa akin. Pasyon nila. Sabi ko, bakit hindi kayo pwede magsalita? Sabi nila, baka mawalan kami ng tubig sa gripo eh. O kami nagsalita, kaya Mayor Benji, ikaw na lang muna. Ayan, no? Yan po si retired General Benji Magalong ng Baguio City. Antindi ng kanyang labang ito At mga congressman po ang tinatamaan dyan sa kanyang unang salbo ng pag-expose ng di umano'y maling paggamit ng AKAP, ayuda. Kasi speaker at mga congressman ang namimigay niyan sa bawat distrito noong nakaraang mga taon. Pero nagduda nga po yung iba, pati ang Pangulo ay nakarating sa ating Pangulo ang pagdududa. Kaya siguro nga yun ang dahilan kung bakit inilipat na ng Pangulo. At maglalabas na si Pangulong Marcos ng guidelines para sa tamang pagbibigay ng ayuda. At Executive Department na po ang pinayagan na magpatupad ng AKAP program na ito. Hindi na yung Speaker of the House, hindi na yung Kongreso o Congressman. So, laban sa mga Congressman, ang galaw ni Magalong. Ano sa tingin niyo? Sarili ba niyang kusada ito o may nasa likod sa kanyang malaking politiko? Okay? Ako naman, ibigay ko lang sa inyo yung initial na background kung sino si Magalong kasi dating ang police general yan na nag-imbestiga doon sa matinding
massacre 42 komando ng Philippine Police PNP SAP, yung PNSAP Commando na namatay yan po sa Maguindanao ng panahon ni Pinoy Aquino. Yun po yun eh. Medyo may kredibilidad yung mama. Pero kung ito'y sarili niya at siya lang ang merong advocacy rito, eh siguro karapatan niya at okay lang yon. Kung may nakikita siyang katiwalian, yun naman talagang dapat natin gawin. Hindi natin pwedeng pagtakpan. Sabi ko naman eh, kung merong anomalya sa Duterte administration at kung ngayon sa kasalukuyang gobyerno merong anomalya, bet hindi naman bakit hindi pag-uusapan yan? Pero sa tingin ko naman, hindi pinapayagan ni Pangulong Marcos. Kasi kanya nga binabago, binibito nga niya yung budget at inaayos nga yung budget. Gusto nga niya yung matinong gobyerno. Meron lang ho talagang umaabuso. May nagsasamantalang malalapit sa kanya. At yan siguro ang nakikita ni Magalong. Okay si Pangulong Marcos pero may nagsasamantalang mga malalapit sa kanya na ang tingin ni Mayor Magalong ng Baguio City ay mga congressman. Lead by Speaker Romualdez. Kasi sila yung active sa pagbibigay ng ayuda nitong nakaraang taon. Bawat distrito, pinupuntahan nila. So, hindi ko alam kung for publicity lamang ito o kung ano. Yung mga tao, baka nalilin lang kayo, akala nyo pera ng congressman. Hindi po. Pera nating lahat yan. Pera ng mamamayang Pilipino, pinamimigay na yan. So, ano ito? Vote buying? Katulad ng aking mga nabanggit na sa ibang mga video natin. So, kaya ako kailangang i-monitor. Ang issue rito, kaya ko pinarinig sa inyo at pinakita si Mayor Magalong, kayo ba'y naniniwala sa kanya na sarili niyang advocacy ito? Or siya ay nagagamit o nagpapagamit siya sa mga politiko or may influence ang politiko? Yan po yung balaya na inyong bigyan ng reaksyon o paniniwala. Dahil po mahalagang atin ding masuri yan. Yung background, yung pagkatao, yung pinanggalingan ni Mayor Magalong, retired General Magalong, binanggit ko lang sa inyo. Nasa inyo na yan kung maniniwala kayo. Meron ba siyang kredibilidad? Siya ba'y pagkakatiwalaan? Sarili bang advocacy niya ito? O ginagamit siya? O nagpapagamit siya sa kung kaninong grupo? Yan ang ating tutuklasan at aalamin. Kayo ay malaya ding makapagbigay ng anumang reaksyon dyan sa isyong ito. Please like and share ng ating mga video. Sabi ko naman sa inyo, lahat babantay natin sa abot ng ating kakayanan. Lalo na kung korupsyon na pinag-usapan kasi pera natin yan. Lahat tayo complainant pag pera natin. Ayaw ni Pangulong Marcos ng korupsyon. Pero kung merong gumagawa ng mga nakapaligid sa kanila, aba hindi pwede yun. Kailangan ma-expose yan. Dahil sayang ang pera. Kaya nga pabor ako dun sa parusang bitay eh. Kaya nga naghahanap ako ng mga kandidatong senador at congressman na papapor sa pagbabalik ng parusang bitay sa graft in corruption kasi yan ang solusyon. Kailangan maparusahan ang corrupt government official na magsasamantala kasi napakalaking pera, bilyon-bilyon, baka trilyon na pinagsama-sama natin sa nakalipas na mga panahon ang napupunta lang sa bulsa ng iilan dahil sa graft and corruption. Okay? Tulungan natin si Pangulong Marcos dahil ayaw niya ng korupsyon. Ang mga tao at mga nakapaligid sa kanya na involved sa korupsyon, huwag natin palampasin yan. Kailangan ma-expose sila. Tama o mali? Please like and share ng video ito.